Magandang araw, magandang hapon o gabi dyan sa inyo mga kapatid sa Taif. Balik tayo sa ating pangangaral ng salita ng Diyos. Naway pagpalain ng inyong pagsamba sa araw na ito ng Sabat. At ating pinaalaala sa inyo kagaya ng aming ginagawa dito na ang Sabbath Day ay isang araw. Naway pag-isipan nyo dyan sa Taif na isagawa nyo na ang Sabbath Day ay isang araw na ang church ay dapat gagalaw. Dito sa amin sa Baongon Bukidnon, kami ay isang araw, no? Pagdating namin ng alas 8, uwi na kami ng alas 4 ng hapon. Dito kami nanananghalian. Meron kaming hapon na gawain. Mayroon tayong Sabbath school at pag-aawit ng mga salmo. Nawa isagawa nyo dyan. Pang tutuparin natin ang isang araw, no? Mga Reformed churches ay isang araw talaga gumagawa sa tinatawag na Sabbath Day. Tayo manalangin. Aming makapangyarihang Diyos, aming ipinagkakatiwala sa inyo ang inyong salita muli na aming talakayin ngayon. Samahan nyo kami sa bawat bersikulo, bawat katotohanan na aming pag-aralan at pag-usapan. Naway ituro nyo sa amin ang mga kahulugan nito at ang paraan ng pagsagawa nito sa aming buhay. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ating balikan mga kapatid ang Salmo or Awit 119. Umalis tayo ng sandali, dalawang mensahe ng pangailangan ng panalangin ng ating tinalakay. And then last week ating tiningnan ang mga hamon ng tungkol sa hapunan ng Panginoon. Mga bagay na dapat ating sagutin, isagawa kapag tayo'y sasali sa tinatawag na Lord's Supper o hapunan ng Panginoon. Ngayon, dito tayo sa Psalm 119, awit 119. Dito na tayo sa versikulo 97 hanggang 104. Ating babasahin muna ang sinasabi ng kasulatan. O gaanong iniibig ko ang iyong kautusan. Siya kong gunita buong araw. Pinarunong ako kaysa aking mga kaaway ng iyong mga utos, sapagkat mga laging suma sa akin. Ako'y may higit na unawa kaysa lahat ng tagapagturo sa akin, sapagkat ang iyong mga patutuo ay gunita ako. Ako'y nakakaunawa na higit kaysa may katandaan, sapagkat aking iniingatan ang mga tuntunin mo. Aking pinigil ang mga paa ko sa lahat ng masasamang lakad, upang aking masunod ang salita mo. 102. Ako'y hindi lumihis sa iyong mga kahutulan, sapagkat iyong tinuruan ako. 103. Pagkatamis ng iyong mga salita sa aking lasa. Oo, matamis kaysa pulot sa aking bibig. Ang last verse, sa iyong mga tuntunin ay nagkakamit ako ng unawa, kaya't aking ipinagtatanim ang bawat lakad na sinungaling. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita na ating binasa. Psalm 119, 197 to 104. Pag-usapan natin mga kapatid ang pag-ibig sa salita ng Diyos. Pag-ibig natin sa salita ng Diyos. Ito ay mga salita ni David. Nagsasalaysay sa kanyang
pag-ibig sa salita ng Diyos. Tingnan natin kung ano-ano ang mga ituturo at ang mga idudulot, mga bagay na gagawin sa atin kapag iibigin natin ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos dito sa 119 ay may 5 na salita na ginamit. Ginamit ang batas ng Diyos, ginamit ang kautusan ng Diyos, mamaya ginamit ang patutuo o tinatawag na testimonies, ginamit ang precepts, alituntunin, ginamit din ang statutes, palatuntunan, at salita ng Diyos, Word of God. Yan ang mga pagpaliwanag ni David sa salita ng Diyos. Hindi lang si David, kahit si Moises sa mga aklat ng 5 aklat ni Moises, binanggit niya ang 5 pagkakaiba ng salita ng Diyos sa iba't ibang tingin, iba't ibang konteksto. Mayroong paghahatol pala, isa pa. So, salita ng Diyos, mayroong mga palatuntunan ng Diyos, mayroong alituntunin ng Diyos, mayroong kautusan ng Diyos, mayroong batas ng Diyos. Yan lahat ay salita ng Diyos. May mga kahulugan yan. Naway nakaunawa na tayo sa mga pag-aaral nating nakalipas. Tingnan natin kung paano ang buhay ni David sa pag-ibig niya sa salita ng Diyos. Ang pag-ibig ni David sa salita ng Diyos ay nagdudulot sa kanya ng maraming malalaking bagay. At sinabi nga niya sa verse 103, dahil sa kanyang pag-ibig sa salita ng Diyos, sinasabi niya na napakalasa, napakasarap, napakatamis ng inyong mga salita sa aking panlasa, sabi niya. Matamis pa kay sa pulot sa aking bibig. Napakatamis ang kanyang salita. Dahil kanyang iniibig. Naway ganun din ang ating gawin. Ang daan ng ating buhay sa patungkol ng salita. Iibigin natin kagaya sa ginagawa ni David. At mararanasan din natin ang naranasan ni David kung paanong tinutulak siya, tinuturuan siya sa pag-ibig niya sa salita ng Diyos, sa mga bagay na nangyayari sa kanyang buhay. Ganon din sa atin. Kaya una, ang pag-ibig sa salita ng Diyos ay nagtutulak ng pagbubulay-bulay sa mga ito. Sinabi ni David sa verse 97, Oh, how I love thy law, it is my meditation all the day. Oh, gaano ko inibig ang inyong batas, ang inyong kautusan. Ito ang aking binubulay-bulay sa buong araw. Tingnan nyo, ang pag-ibig natin sa salita ng Diyos ay una nagdudulot at nagtutulak sa atin ng pag-aaral nito, pagbubulay-bulay. Sinabi nga ni Josue, sa Josue 1:8 na sinabi ng Diyos sa kanya na huwag niyang kalimutan ang salita ng Diyos. Bulay-bulayin niya ito, araw at gabi. Ganon din si David sa Salmo 1, versikulo 2, na ang kasiyahan ng pinagpapala ng Diyos na tao ay ang pagbubulay-bulay ng kanyang salita, araw at gabi. Ang pag-ibig natin sa salita ng Diyos ay mapapatunayan una, makikita una, kapag tayo'y nagbibigay panahon nito, kapag tayo'y nag-aaral nito, nagbubulay-bulay. Ano ba yung pagbubulay-bulay? Meditate. We meditate on the Word of God. Pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ay ang pagkilala sa mga daan at gawa ng Diyos. Sa Biblia, marami siyang mga daan, mga gawa, ang mga paraan ng Diyos, ang kanyang mga gawa, ang kanyang mga paghatol, ang kanyang mga gawa sa Israel,
gawa niya sa mga buhay ng mga propeta, sa buhay ng mga hari sa Israel. Naroon ang Diyos simula ng Henesis hanggang sa aklat ng Malakyas sa dating tipan. 39 books. Makikita natin ang galaw ng Diyos at ang kaniyang mga gawa, ang kaniyang mga paraan sa pakikisama sa kaniyang bayan ng Israel. At yan ang bulay-bulay natin sa ating pagbabasa, pag-aaral, pagbubulay-bulay. Tingnan natin, kilalanin natin ang mga daan ng Diyos. Alam nyo, ang pagpapahayag ng Diyos, the revelation of God, which is in the scriptures, is really God exposing Himself, revealing His ways, His will. Pinakilala ng Diyos ang kaniyang uh, ang kaniyang kalikasan, kung sino siya, at ang kaniyang mga gawa. Kaya kailangan natin sa ating pagbubulay-bulay, makita natin siya. Siya ay, halimbawa, siya ay matuwid, siya ay Diyos ng pag-ibig. Napakalawak ng ating kilalanin, alamin tungkol sa Diyos. Yan ang pagbubulay-bulay. It is considering God's ways, His works, ways and works, and in our lives. Sa awit 119 verse 105, sinabi, ako'y nagbubulay-bulay sa iyong mga tuntunin at gagalang sa iyong mga daan. Tingnan nyo, nagbubulay-bulay siya ng salita, ng mga tuntunin ang ginamit dito, at gumagalang sa kanyang mga daan. Yun. Sa pagbubulay natin sa kanyang salita, naroon ang mga daan ng Diyos, ang mga paraan niya, ang mga galaw niya. Dito sa 72:12 ng awit, magbubulay-bulay ako sa iyong gawa at magmumuni-muni sa iyong mga galaw. Yan mo, gawa at galaw. Nakasentro, sabi ni David, ang kanyang pag-iisip, ang kanyang damdamin, ang kanyang puso sa kanyang pag-aaral ng salita ng Diyos. Naroon siya sa mga gawa at mga nagmumuni-muni sa mga galaw ng Diyos. Ganun. Dapat pag nakikilala natin ang Diyos, makikilala natin siya ayon sa kanyang mga gawa, ayon sa kanyang mga galaw, ayon sa kanyang pakikisama sa kanyang mga tao, mga kanyang bayan. Pangalawa, ang pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos ay ang pagkilala sa ating mga daan. Hindi lang natin kilalanin ang daan ng Diyos, kung sino siya, ang kanyang mga katangian, ang kanyang pagpapahayag sa kanyang sarili, ang kanyang mga kalikasan na natural, maaring kalikasan na ating maaring angkinin, at mga kalikasan niyang hindi maaring ipaangkin sa atin. His natural attributes which can be communicated to us, and those that cannot be, no? Mga bagay na hindi maaring ibabahagi sa atin. Yun. Kaya ang pagbubulay din matapos kilalanin siya, dapat din tayo kikilala sa ating sarili. Dapat nating kilalanin ang ating mga daan. Ayon kay David sa awit 119 verse 5, ang aking mga daan ay maging patungo sana sa iyong mga tuntunin. Ang aking mga daan nawa ay maging patungo. Kaya dapat ang ating mga paraan, mga daan ay makikiisa sa daan o sa mga tuntunin ng Diyos. It is making our ways becoming like or connected to His plan, to His ways in our lives. Yan ang sinabi ng 119 verse 5. Sa 119:59, sabi ni David, binubulay ko ang aking mga daan at lalakad ayon sa iyong mga patutuo. O tingnan nyo,
matapos niya binubulay ang daan ng Diyos, lumakad na siya sa paraan ng Diyos. Kaya matapos natin makilala ang Diyos, makilala rin natin ang ating sarili. Yan ang pagbubulay-bulay. Kumpleto doon sa Kanya at para sa atin. Ay para sa ano naman kasi ang salita ng Diyos, di ba para sa atin? Para makilala siya at para din makilala natin ang ating sarili. Pangalawang bagay ukol sa pag-ibig natin sa salita ng Diyos. Ang pag-ibig sa salita ng Diyos ay nagbibigay karunungan. Matapos natin sinabi na ito'y nagtutulak ng pagbubulay-bulay, pangalawa, ito'y nagbibigay ng tama at higit na karunungan. Karunungan, mga kapatid. Dunong, wisdom na ginagawa tayong marunong. Tingnan natin sa buhay ni David na itong karunungan na uh, na naranasan niya sa buhay ay hindi ordinaryong karunungan na kagaya ng ating naranasan araw-araw. May mga sinabi siya dito at maaaring maging atin ding karanasan. Siya ay sa kanyang pag-ibig, binibigyan siya ng karunungan. Ayon sa 98, pinarunong ako sa aking mga kaaway ng iyong mga utos, sapagkat mga laging suma sa akin. Tingnan niyo. Si David ay may mga kaaway, kahit nga yung mga anak niya, si Absalom, si Adonijah, naging mga kaaway sila dahil sila'y sumuway, sila'y kumalaban sa kanya ayon sa kanyang mga parusa ng kanyang mga kasalanan noon. May mga kaaway siya, mga hari, mga taong lumihis ng kanilang daan sa kanilang pakikisama sa kanya. At sinabi niya na siya'y mas marunong kaysa kanila. Ang kaalaman ni David, ang karunungan ni David bilang hari na nakatuon ang kanyang isip, pag-iisip sa salita ng Diyos. Nagbubulay-bulay nito. Sinabi niya, ako'y mas marunong, may karunungan na higit kaysa aking mga kaaway. Pag tayo'y kumakalaban sa lingkod ng Diyos, talagang talo tayo kasi ang lingkod ng Diyos na tama ang kanilang ginagawa ay may karunungan sila. Si David ay isang lingkod ng Diyos na sinabi niya ay mas marunong siya sa kanyang mga kalaban, mga kaaway. Siya ay may karunungan na tumatalo sa kanyang mga kaaway. At yan ang mababasa natin sa maraming bahagi ng mga hari. Ano yung pamumuhay ni David. Kahit nga nang kinakalaban niya si Haring Saul nung bago pa siya hirangin na hari. Kaaway ni Saul. Sana patayin na siya ni Saul. Ngunit ilang beses na si Saul pa sana ang mapapatay niya. Dahil natatalo. Wala ng karunungan si Saul na kaaway ni David. Naroon na ang Diyos sa puso at pamumuhay ni David na tinatawag sa Biblia na the man after God's own heart. Ang patutuo ng Panginoon ay sigurado, sabi ng Biblia, ginagawang marunong ang hangal. Hindi lang na marunong si David kaysa kanyang mga kaaway. Sinabi rin ni David sa awit 19:7 na ang patutuo ng Panginoon, the testimonies of the Lord are sure, making wise the simple. Ang mga patutuo niya. Ano bang mga patutuo ng Diyos? Ito yung mga gawa ng Diyos sa dating tipan at sa mga gawa niya sa pakikisama sa Israel, ang gawa niya sa buhay ni Abraham, buhay ni Noah, buhay ni Jacob, buhay ni Isaac.
ang mga patutuo tungkol sa mga gawa niya noong kapanahonan nila. Yan ay mga patutuo. Kahit noong mga panahon na sila'y inilikas na mula sa Ehipto papuntang Kanaan, pinaalis ng Diyos ang mga Israelita mula sa pagkaalipin. Yun ang mga patutuo na sabi ni David, yun ay sigurado. Sapagkat doon sa kanyang mga patutuo ay tunay ngang malakas siya, tunay ngang totoo siya, tunay ngang ang Diyos ay matapat. Kaya sabi ni David, sigurado at ang mga hangal ay ginagawang marunong. Kapag tayo'y maraming mga bagay na masama pang ginagawa, tinatanggal yan ng Diyos. Tayo'y mga hangal pa at walang mga kaalaman sa mga bagay na dapat gawin, tayo mga hangal, gawin tayo marurunong. God makes the simple. Yung simple kasi na salita sa King James Version. Hindi lang talaga simple yung kundi yun yung mga walang karunungan. Sabihin natin hangal. And by loving the Word of God, tayo gawin niyang marurunong. Kaya dapat gayahin natin si David na iibigin natin ang salita ng Diyos. Yan ang pangalawa. Pangatlo, ang pag-ibig sa salita ng Diyos ay magbibigay ng tama at higit na unawa sa buhay. Unawa naman. Pangalawa, ang pag-ibig sa salita ay nagbibigay karunungan kay David. Marunong siya sa mga kaaway. Dito naman, nagbibigay unawa ng pag-ibig niya sa salita ng Diyos. Siya ay maunawain. Siya ay may unawa na higit sa normal o natural na pag-unawa. Siya ay ang pag-ibig sa salita ng Diyos ay nagbibigay ng tama at higit na unawa sa buhay. Tingnan natin si David. Si David ay may higit na pag-unawa ayon sa Salmo 119 verse 99. May higit siyang unawa kaysa kanyang mga tagapagturo, sa kanyang mga guro. Si David ay may mga advisor, may mga kasama sa kanyang pangmumuno o pangunguna sa Israel. Yun naman ay ang pamumuno ni David ay isang hari, kagaya sa Saudi Arabia, may hari pa. Ngayon ay sa atin mayroon na tayong presidente. At si David ay may mga advisors, may mga nagtuturo sa kanya sa mga bagay na kailangan niyang gawin. Kasi hindi naman niya makayanan lahat na yakapin ang maraming bagay sa kaharian, di ba? Tungkol sa mga tanim, tungkol sa mga problema, tungkol sa mga buwis ng mga tao. Marami. Ngunit sinabi niya na siya ay mas higit na may unawa kaysa kanila. Ibig sabihin, ang kanilang pag-unawa ay mas mababa. Ang kanilang pag-unawa sa mga bagay-bagay ukol sa buhay. Yung kailangan niya, turuan pa sila ni David. Bagamat si David ang kailangan ding turuan nila siya sa mga bagay na kailangan niyang alamin at gagawin. Ngunit generally, sinagsasabi na mas higit ang unawa niya sapagkat nakabatay sa salita ng Diyos ang kanyang pag-iisip. Pag tayo ay umiibig sa salita ng Diyos at atin itong bulay-bulay na araw-araw, pag-aralan, bigyan tayo ng unawa na mas higit kaysa ating mga guro, sabi ni David. Si David, pangalawa, ay may higit na unawa kaysa mga katandaan. Yan ang sinabi sa verse 100. I understand more than the ancients because I keep thy precepts. Ako'y nakakaunawa na higit kaysa may katandaan. Tingnan nyo. May mga tatanda siyang mga advisors, may mga matatanda din mga tao sa Israel.
Ngunit si David nagsasabi na siya ay mas magaling, mas may unawa kaysa kanila. Uh, Maraming mga tao sa Israel na matatanda at hinahangaan nila si David na magaling, na matalino. Ngayon nga, maraming mga bata na mas magagaling kaysa matatanda sa kaalaman. Ngunit ang tungkol naman sa karunungan, sa pag-unawa sa buhay, sa pag-unawa sa mga pagpaspapasya sa buhay, may kaalaman ang matatanda. Ngunit kapag ikaw rin ay matanda na may alam sa salita ng Diyos, mas magaling ka kaysa ibang matatanda. Ako'y tumatanda na rin at ako'y nagpupuri sa Diyos na ako'y binibigyan niya ng karunungan sa aking pangangaral ng salita at tuloy-tuloy niyang binubuhos sa akin ang kanyang karunungan. Si David ay sabi niya hindi lang may unawa kaysa may mga katandaan. Dahil sa unawa ay kinamumuhian niya ang bawat mali na daan. Tingnan niyo sa verse 100. Verse 101. Verse 101 na tayo. Sinabi ni David sa verse 101, pinigil ko ang aking mga paa sa lahat ng masasamang lakad upang aking masunod ang salita mo. Tingnan niyo ang unawa ni David. Siya ay namumuhi. Dito pala yan sa verse 100, verse 103. 104. 104 pala yan. Iba yung sa 101. Mamaya yan. 104. Through thy precepts I get understanding, therefore I hate every false way. Sabi ni David, sa kanyang unawa na nakukuha niya sa pag-ibig sa salita ng Diyos, ay kinamumuhian niya ang mga bawat mali na daan. Ano bang mga mali na daan? Maling mga pagpipili, maling mga pagpapasya, mali na mga desisyon, mali na mga unawa sa mga bagay na hindi dapat unawain, no? Mali na gawa, mali na ugali. Marami, mga bawat mali na daan ay kinamumuhian ni David. Hindi lang niya inayawan. Sabi niya, kinamumuhian. I hate every false way. Yon ang bigay ng pag-ibig ng salita ng Diyos. Tayo mamumuhi sa lahat ng bagay na masama at mali. Pangapat at katapusan, ang pag-ibig sa salita ng Diyos ay tuturo sa paglayo sa masamang daan. Yon. Parang parehas lang doon sa pangatlo. Pero ito kasi sinabi sa verse 101. Pag-ibig sa salita ng Diyos ay nagtuturo ng paglalayo sa masasamang daan. Ganoon din. Nagkaroon siya ng unawa na lumayo sa mga mali na daan. Sa verse 101, I have refrained my feet from every evil way, that I might keep thy word. Pinigil ko ang aking mga paa sa lahat ng masasamang lakad. Itong masasamang lakad ay nagagawa natin kapag hindi tayo mga tao na may pag-ibig sa salita ng Diyos ay at may takot sa Diyos. Si David pinigil niya. Pupunta rito, pupunta roon na hindi dapat pupunta. Pinigil niya ang mga lakad na mali. Mga puntahan na hindi dapat puntahan. Mga lalakarin na hindi dapat lalakarin. Pinipigil niya. At ito'y dahil sa pag-ibig ng salita ng Diyos. Ang ating pag-ibig sa salita ng Diyos ay nagtuturo na gawin tayong mga banal, kagaya ng Diyos na banal. Tayo lumalayo sa bawat masasamang daan. At sabi niya, upang tuparin, upang sundin ang salita ng Diyos.
Di natin natutupad, nasusunod kapag hindi tayo lumalayo sa masasamang daan. Ito, mga kapatid, ang ah, buod ng ating pag-aaral ngayon sa salita ng Diyos. Ang pag-ibig sa salita ng Diyos tungkol sa buhay ni David ay nagtutulak ng pagbubulay-bulay nito. Dapat tayo magbubulay-bulay. Hindi natin magawa ito pag hindi natin iibigin ang salita ng Diyos. Ibigin natin, karoon tayo ng pagsinta, pag-ibig ng salita ng Diyos. Mahalin natin ang salita ng Diyos kagaya ng ginawa ni David. At siya nagbubulay-bulay ng buong araw. Meron mo buong araw? Meron ba tayong kahit kalahating araw o isang oras bawat umaga o gabi? Si David ay buong araw na nagbubulay-bulay dahil iniibig niya. Pangalawa, ang salita ng Diyos na iniibig ay nagbibigay karunungan. Karunungan na higit kaysa mga kaaway. Pangatlong, pag-ibig sa salita ng Diyos ay nagbibigay ng tama at higit na unawa. Pag-unawa, understanding, no? Discernment. Si David ay may higit na unawa kaysa mga tagapagturo, mas higit na pag-unawa kaysa mga matatanda, at kinamumuhian niya ang bawat daan na masama dahil sa kanyang pag-ibig. Katapusan, ang pag-ibig sa salita ng Diyos ay nagtuturo sa paglayo sa masasamang daan upang sundin ang salita ng Diyos. Yan, mga kapatid, ang aral natin ngayon. Naway itulak tayo, dalhin tayo, maranasan natin araw-araw na iibigin natin ang salita ng Diyos. Kung umiibig tayo sa ating anak, sa ating asawa, sa ating kasintahan, umiibig tayo ng masasarap na pagkain, umiibig tayo ng magagandang damit, ang dapat iibigin ng pinaka mataas na pag-ibig ay ang salita ng Diyos. Yan ang aral natin sa araw na ito. Tayo manalangin. Purihin ka, Ama naming Diyos, sa inyong salita. Nagtuturo sa amin na dapat iibigin namin ang inyong salita. Kagaya ng aming pag-ibig sa inyo, ikaw at ang inyong salita ay dapat naming ibigin. Turuan niyo kami na ang aming puso ay tunay ngang umiibig sa inyo at sa inyong mga salita. Tuloy-tuloy, araw-araw, na kami magbubulay-bulay, na kami maging mga tao ng karunungan at unawa, na kami ay lumalayo sa anumang mali at masasamang mga paraan at buhay dahil sa aming pag-ibig sa inyong salita. Dalangin namin na patuloy kang manguna sa amin sa karanasan ng pag-ibig ng iyong salita, na aming bigyan ng priority ang aral na ito, na kung mayroon man kaming dapat ibigin, ito ang inyong salita. Purihin ang iyong dakilang pangalan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat, mga kapatid, sa isa na namang panahon, pagkakataon ng pakikinig ninyo sa salita ng Diyos. Hanggang sa sunod ng at katapusang linggo ng Agosto, tayo'y magkikita muli. Salamat sa Panginoon.